Katatapos lang namin maglaban nito at salamat talaga meron akong anak na maaasahan ng katuwang sa paglalaba. At katatapos nga lang din namin mananghalian nito kaya naman nagpahinga muna kami. May inaasahan nga akong parcel ngayong araw na to at habang nagpapahinga kami ay dumating na nga si Kuya Ryder. At tignan nyo naman nga itong mga kalat na to. Sigurado ako may idea na kayo kung kanino at sino nga ang may gawa nito. At habang mag-unbox nga ako nitong parcel ko, mabuti at naisipan na nga nitong aming kuya na maghugas na nga rin ng pinagkainan. Alam na nga niya yung mga toka niya at kay naman pa ngayong bakasyon ay mukhang makakapagbakasyon nga rin ako sa paghuhugas ng mga plato. Dahil kapag may pasok naman nga yan sa eskwelahan, sa akin naman nga ang toka ng mga plato. Anyway, eto nga palang ina-unbox ko ay isang Shurak organizer. Ang tagal na nga nito sa cart ko and finally na-check out ko na nga rin. At syempre may basbas to ng papa namin bago ko nga ito na-check out. Ang tagal ko na nga rin kasing sinasabi sa papa namin na kailangan na nga talaga naming palitan yung lumang pinaglalagyan namin ng mga tsinelas. Gawang lumang plywood lang kasi yung pinaglalagyan namin noon ng mga tsinelas. At sa katagalan na nga din medyo lumobo na nga siya gawa ng kapag umuulan ay naaanggihan siya ng basa. So perfect nga itong shoe organizer na to na paglagyan namin ng tsinelas dahil made of plastic nga siya. First nga na na-consider ko dito dahil made of plastic siya ay okay lang siyang mabasa, iwas anay at madali lang siyang linisan, madaling punasan or if you want pwede mo nga siyang i-major linis gaya ng hugasan yung buong Shurak kung sa tingin mo ay sobrang dumi na dahil di-assemble lang din naman ito kaya naman madaling-madali mo nga lang din siyang kalasin. At syempre natuwa nga din ako sa kulay niya dahil team puti nga. 8 layer nga pala itong in-order ko at kahit 4 lang kami sa bahay ay sinobrahan ko na nga dahil may mga extra rin kaming tsinelas. Madali lang naman sundan yung pattern ng pag-a-assemble nito. Medyo nahirapan lang ako ng kaunti sa pag-a-assemble nitong Shurak. Gawa ng bago pa nga siya kaya matigas at medyo makunat pa nga yung mga butas nitong shoe organizer. At habang nag-a-assemble nga ako dito, hindi na natiis ni Henry yung mga nakakalat na laruan ni Harvey kaya siya na nga din yung nagligpit. Maya-maya din, bumangon at lumabas na nga sa kwarto itong papa namin. Natutulog din kasi yan kanina sa kwarto at alam nga niya na may dumating akong parcel. Sinabi ko nga sa kanya na dumating na nga itong shoe organizer na in-order ko. At alam nga niya na nag-a-assemble ako dito sa labas at hindi na nakatiis yan na hindi lumabas dahil naririnig nga niyang nagpupukpuk ako dito. Sabi ko nga sa kanya, "Hay, salamat ka ako at lumabas ka dahil ang sakit na nga ng kamay ko sa kakapukpok nitong shoe organizer. Hindi naman kasi ito po pwedeng pukpukin basta-basta ng matigas na bagay at baka masira nga." Ito nga pala yung lumang pinaglalagyan namin ng tsinelas at nakita nyo naman siguro sa dulo na umaangat na nga yung plywood niya. At tignan nyo naman kung gaano kadumi dito sa likod kaya lilinisan ko muna bago ko ilagay yung bago nating shoe organizer. I-deep clean ko na nga rin ito kasama yung pader dahil napansin ko nga na medyo nagmamantsa na nga rin itong mga pinturan niya. Inisprayhan ko lang ng bleach na color safe itong pader at saka ko nga ito kinuskos. Very effective nga yung mga ganitong chemicals sa paglilinis ng pader dahil mabilis lang matanggal nga yung mga mantsang nakadikit. At pagkatapos ko naman nga silang i-major kuskus ay pinunasan ko naman sila ng basahan na binanlawan ko sa malinis na tubig. At dahil nalinis ko na nga itong pader ay inilagay ko na nga rin yung Shurak organizer dito sa labas. At ayan, mas maayos at mas malinis nga tignan itong bago naming pinaglalagyan ng tsinelas. O siya, hanggang dito na lang muna ulit tayo mga mare. See you next vlog!